Magandang araw po sa inyo, na sumusubaybay sa YouTube channel ng Cavite Studies Center ng De La Salle University Dasmariñas. Sa pagkakataon pong ito, ang aming ipaglilingkod sa inyo, ay ang pagpapakilala sa pinakamalaking koleksyon ng aming center upang ito ay magamit ng mga iskolar hindi lamang ng aming university, kundi para sa mga naghahanap ng mga batis pangkasaysayan sa mga paksa na ninanais nilang pag-aralan. Ito po ang newspaper archive ng Cavite Studies Center na naglalaman ng maraming bilang ng mga lumang dyaryo at magazine magmula sa 1920s hanggang 1970, isang napakalaki at pambihirang koleksyon na maaring ma-acquire ng isang prestihiyosong aklatan. Kaya simulan na po natin ang ating talakayan. Ang inyo pong nakikita ay isa lamang sa maraming mga shelves na naglalaman ng newspaper at magazine collection ng Cavite Studies Center. Noong 2001, ang dating director ng Cavite Studies Center at ngayon ay kasalukuyang chairman ng National Historical Commission of the Philippines, na si Dr. Emmanuel Calero ay nakatagpo ng napakaraming kopya ng matatandang dyaryo at magazine, sa lumang bodega ng universidad, na ang ilan sa mga bundle ay kinain na ng mga anay. Dahilan sa naramdaman ni Dr. Calero, ang kahalagahan pang historical ng mga nakatagong material, ang mga bundle ng mga lumang dyaryo, magazine, at mga lumang libro ay kanyang ipinalipat sa opisina ng Cavite Studies Center, upang maipreserba mula sa ganap na pagkasira na kagaya ng ilang mga bundle na hindi na magagamit. Sa ginawang pagtatala ng Secretariat ng Cavite Studies Center sa koleksyon ng mga dyaryo, lumilitaw na ang isa sa mga pahayagan na nasa koleksyon, ay ang dyaryong The Daily Mirror na ang kabuuang kahabaan ng sirkulasyon sa Maynila ay nagsimula noong 2 ng Mayo taong 1949 at natigil sa sirkulasyon noong 22 ng Setyembre taong 1972, o isang araw pagkatapos pirmahan ni Presidente Marcos ang deklarasyon ng martial law. Sa talaan ng koleksyon ng dyaryong The Daily Mirror, lumilitaw na ang pisikal na kopya ng nabanggit na dyaryo na nasa pag-iingat ng Cavite Studies Center ay nasa 271 bundle, na nagmumula sa mga buwan ng Nobyembre taong 1949 hanggang buwan ng Hulyo, 1972. May malaking posibilidad na ang nawawalang bundle ay kasama sa mga inanay sa bodega na kinatagpuan ni Dr. Calero noong 2001. Sa ginawang pag-trace ng researcher ukol sa mga aklatan, na posibleng nakapag-iingat ng pisikal na kopya ng dyaryong The Daily Mirror, lumilitaw na mayroon nito ay ang US Library of Congress. Sa talaan ng koleksyon ng dyaryong The Daily Mirror, lumilitaw na ang pisikal na kopya ng nabanggit na dyaryo na nasa pag-iingat ng Cavite Studies Center ay nasa 271 bundle, na nagmumula sa mga buwan ng Nobyembre taong 1949 hanggang buwan ng Hulyo, 1972. May malaking posibilidad na ang nawawalang bundle ay kasama sa mga inanay sa bodega na kinatagpuan ni Dr. Calero noong 2001. Sa ginawang pag-trace ng researcher ukol sa mga aklatan, na posibleng nakapag-iingat ng pisikal na kopya ng dyaryong The Daily Mirror, lumilitaw na mayroon nito ay ang US Library of Congress. Mapapansin na ang dyaryong The Daily Mirror ng Maynila, na nasa koleksyon ng US Library of Congress ay nasa taong 1953 hanggang 1969 at ang mga naka-microfilm ay ang mga pangsabadohang kopya lamang. Kung ikukumpara ay masasabi na halos kumpleto ang nasa koleksyon ng Cavite Studies Center na sumasakop mula 1949 hanggang 1972.
Ang sumunod na koleksyon ng Cavite Studies Center ay ang mga kopya ng dyaryong The Manila Times. Sa tala ng kopya ng The Manila Times na nasa pag-iingat ng Cavite Studies Center, lumilitaw na mayroon itong 172 bundles na sumasakop sa panahon na nagmumula sa November 1945 hanggang April 1972. Kung susuysuyin ang duration ng nasabing collection, ito ay tumutugma sa panahon ng post-war era, kung saan itinuloy ng pamilyang Roses ang paglalathala ng nabanggit na dyaryo at nagtatapos sa panahon na ito ay ipahinto sa kapanahunan ng martial law. Sa pagkukumpara ng koleksyon ng The Manila Times na nasa pag-iingat ng Cavite Studies Center at ang koleksyon ng US Library of Congress ay lumilitaw na ang kopya ng The Manila Times na nasa koleksyon ng US Library of Congress ay ang mga sinaunang kopya ng dyaryo na sumasakop sa mga pinakaunang pagkakalimbag nito noong 1898 hanggang 1930s. Ang nasabing koleksyon ay lumilitaw na katulad din ng mga kopya ng dyaryo na nasa anyo ng microfilm ng The Manila Times na nasa pag-iingat ngayon ng National Library of the Philippines. Ang pagkakaroon ng pisikal na kopya ng The Manila Times na nasa Cavite Studies Center mula 1945 hanggang 1972, ay isang napakalaking kalamangan. Ang ikatlong koleksyon na nasa pag-iingat ng Cavite Studies Center ay ang dyaryong Taliba, na naging popular na pahayagan dahilan sa nakasulat sa wikang Tagalog. Kung pag-aaralan ang listahan makikita na ang koleksyon ay mayroong 67 bundle, at sumasakop mula sa taong 1959 hanggang 1972. Ipapapansin po namin ang bundle number 1 sa entry para sa buwan ng September 1959. Ito ay dahilan sa ang dyaryong Taliba, na unang inilathala sa post-war year ay nalathala sa nasabing panahon. Sa ganito mayroong posibilidad na ang unang kopya ng post-war, Taliba, ay nakapaloob sa bundle na ito. Sa ginawang verification ng researcher sa koleksyon ng US Library of Congress, lumilitaw na limitado lamang ang kanilang kopya ng dyaryong Taliba. Mayroon din na ilang mga bundle ng iba't ibang mga dyaryo na nasa pag-iingat ng Cavite Studies Center, na ang isa na rito ay ang 3 bundle ng dyaryong The Tribune, na ang pinakamatandang kopya ay sa taong 1928. Sa kabilang dako, isa sa pinakamahalagang inisyatibo sa preserbasyon ng dyaryong The Tribune ay isinagawa ng National Library of Australia, kung saan ang 32,000 piraso ng mga kopya ay kanilang na-digitized at available para sa lahat ng nagnanais na maka-access. Ang isa pa sa koleksyon ng center ay ang magazine na Bagong Buhay, na isang babasahin na pinasimulan sa post-war year ng 1945. Sa listahan ng aming opisina, ito ay mayroong 13 bundle, na naglalaman ng kabuuan na 52 issue, na sinasakop ang taong 1957 hanggang 1959. Sa kabila ng pagiging limitado ng kopya ng nasabing magazine, ang aklatan ng Unibersidad ng Pilipinas, dahilan sa pagkaalam ng kahalagahan ng preserbasyon ng mga bihirang babasahin, ay nagsagawa ito ng proyektong detalisasyon, na sumasakop sa mga taong 1951 hanggang 1958.
Ang kopya ng UP Main Library na nasa online platform ay naglalaman ng 39 na issue. Sa pagbisita ng researcher sa koleksyon ng Cavite Studies Center na nakalagak sa aklat ang Aguinaldo ng De La Salle University ay nakatagpo pa sila ng iba pang mga bundle ng mga babasahin na wala pa sa listahan, na nasa ika-5 palapag ng library. Kasama sa mga hindi nakatalang koleksyon ay kumpletong set ng Velayos Digest of Philippine Supreme Court and Court of Appeals Decisions, na sumasakop sa mga taon ng 1942 hanggang 1960. Ang nasabing libro ay naglalaman ng mga kaso na dinesisyonan ng 2 mataas na korte ng Pilipinas at nagsilbing bibliographic guide sa paghatol sa mga kasong legal bago ang panahon ng Internet. Isang napakagandang katanungan, na dapat nating bigyan ng isang pinag-aralang kasagutan. Sa ginawang pagtingin ng researcher, mapapansin na ang ilan sa mga marking sa bundle ay nababanggit ang roses. Ang apelyido ay tumutugma sa pamilya ng mga tagalathala ng mga pahayagan bago at matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, at nagtapos noong 1972, sa proklamasyon ng martial law. Ang mga koleksyon ng Manila Times, The Daily Mirror at Taliba at iba pang mga magazine ay mga pahayagan na pag-aari ng kanilang pamilya. Sa naganap na proklamasyon ng batas militar noong 1972, ang lahat ng mga dyaryo ay pinatigil sa sirkulasyon. Sa ganito ang isa sa mga naging biktima ng patakaran ay ang Manila Times, na napilitang tumigil sa sirkulasyon sa buong kapanahunan ng martial law. Upang maunawaan ang pagsulpot ng malaking bilang ng mga koleksyon na ito, dapat nating malaman ang kasaysayan ng institusyon na ngayon ay kinikilalang De La Salle University Dasmariñas. Noong 1977, itinatag ang isang tertiary educational institution sa Dasmariñas, Cavite na tinawag na General Emilio Aguinaldo College, 10 taon ng patuloy na operasyon ng nasabing eskwelahan, na ilipat sa De La Salle ang pagmamay-ari at pamamahala ng paaralan na tinawag na De La Salle University Aguinaldo College. At noong 1997, tinawag na ito na De La Salle University Dasmariñas. Pagdalumat sa kalagayan ng koleksyon bago mapunta sa pag-iingat ng Cavite Studies Center. Ang pagkakatagpo ng napakaraming mga bundle ng mga lumang dyaryo sa isang bodega na nasa matandang gusaling Santiago Alvarez ay magbibigay sa atin ng mga sumusunod na impresyon. Una, ang mga ito ay existido na, at bahagi ng mga pag-aari ng Emilio Aguinaldo College na na-turned over sa De La Salle Dasmariñas noong 1987. Pangalawa, hindi ito naging bahagi ng aktibong koleksyon ng universidad dahilan sa pananatili nito na nakatago sa bodega ng pamantasan, at naging aktibong bahagi lamang ito ng universidad ng matagpuan ni Dr. Calairo, noong 2001. Pangatlo, ang pagiging halos kumpleto ng mga bundle,
magmula sa eksistensya noong post-war hanggang ilang araw bago ang proklamasyon ng martial law. Ang maayos na pagbo-bookbind na unipormado sa hitsura at pabalat para makompile ito sa mga bundle na inipon sa loob ng ilang dekada ay magbibigay sa atin ng impresyon na isa itong serial collection na maari lamang masinop sa isang aklatan na mayroong access sa regularity ng issue, na maaring magawa lamang ng isang interesadong individual na may kakayahan na makapag-ipon nito, o ng pamilyang nagmamay-ari ng lathalaan at panghuli, maaring ito ay mismong kopya sa opisina ng lathalaan. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.